Sa panahon ng pandemic, kailangan muna natin magtipid while still connected sa family and friends natin. Kaya naman naisipan ko gumawa ng maiksing compilation ng mga budget phone na pwede mong pagpilian at bagay na bagay sa panahon ng krisis. Dahil quarantine ngayon, kaya quarantine din ang wallet natin. Disclaimer lang, di ako expert sa mga cellphone. Ito'y base sa pagsasaliksik at pag-aaral ko. And I've reached to the point that I was convinced by my conscience na masasabi ko sa iyo na sulit ang pera mo. Here are my list of budget phone, pandemic edition, in any order po siya guys. Ang Samsung A10s ay may body dimension na 6.18 inches by 2.98 inches by 0.31 inches at bigat na 168 grams or 5.93 ounce. Ang body naman niya ay gawa sa plastic. Sa display naman ay TFT capacitive ang meron ito. Umaabot din sa 6.2 inches yung screen size ng A10s at may resolution na 720 by 1520 pixels at 271 ppi density. Ano nga ba ang pixels? Ito yung dami ng blocks na bumubuo sa screen. Ang kasalukuyang OS naman niya ay Android 9.0 or Android Pie version on top of One UI. Yung One UI pala, ito yung design na nilalagay ni Samsung on top of stock Android OS. Single SIM, nano SIM or dual SIM, nano SIM, and dual standby. Pag-usapan naman natin ang hardware niya. Meron siyang MediaTek MT6762 Helio for the chipset. Ang kanyang CPU ay octa-core 2.0 GHz Cortex A53 at sinamahan ng GPU na PowerVR GE8320. Meron din siya na expandable na micro SD para mas marami kayong maitagong memories ng forever mo. Ang kanyang internal memory naman ay 32GB at 2GB na RAM. Kung mahilig ka namang mag-picture-picture, ay meron din siyang dual cam, isang 13 megapixel main camera, aperture ratio of 1.8, autofocus, at 2 megapixel depth camera, aperture ratio of 2.4 at flash. Sabayan pa ng video na kayang kumuha ng 1080p at 30 frame per seconds. At kung di ka pa nauumay sa mukha mo, pwede mong gamitin ang kanyang single selfie camera na 8 megapixel, aperture ratio of 2.0 at video na 1080p at 30 frame per second. At kung trip mo naman mag-movie marathon, ay may loudspeaker siya. Meron din itong 3.5mm audio jack at manood ka na lang nang walang iistorbo sa iyo. Kung mabait naman yung kapitbahay nyo, pwede ka makiconnect gamit ang wifi ng iyong cellphone. At kung nakuha mo na ang ayuda mo sa gobyerno, ikaw naman ang magpa-hotspot dahil meron din ang cellphone na ito. Para naman sa iyong mga wireless connection, meron itong Bluetooth version 4.2. May FM radio din ito at micro USB 2.0 ang port. USB on the go para makakopya ka ng mga laro at movies. Ang fingerprint pala niya ay nasa likod nakalagay at non-removable battery na 4000 mAh. At makakapili ka sa 4 na kulay na blue, green, red, and black. Ang price niya ay around 5,990 pesos only. Ang Oppo A5s ay may body dimension na 6.14 inches, 2.97 inches by 0.32 inches at bigat na 170 grams or 6.0 ounce. Ang
Ang body niya ay same din, gawa sa plastic. Sa display naman ay Super IPS LCD capacitive touchscreen, 16 million colors at Corning Gorilla Glass 3 na siya. Umaabot naman ng screen ito ng 6.2 inches at 81.6 screen to body ratio at same resolution sa Samsung A10s. Ang kasalukuyang OS naman niya ay Android 8.1 Oreo on top of ColorOS 5.2. Dual SIM, nano SIM at dual standby na rin siya. Sa hardware naman, meron tayong MediaTek MT6765 Helio, mas mataas ng kaunti sa Samsung A10s. Ang kanyang CPU ay octa-core, 4 na 2.3 GHz Cortex A53 at 4 na 1.8 GHz Cortex A53 at sinamahan ng GPU PowerVR GE8320. Meron din siyang expandable na micro SD for extra storage at internal storage na 32GB at 2GB RAM. At syempre, may dual cam din ito na 13 megapixel aperture ratio of 2.2, autofocus at 2 megapixel aperture ratio of 2.4 para naman sa kanyang depth. At syempre, meron din itong flash. Kaya din itong kumuha ng video in 1080p at 30 frame per second. Meron itong single 8 megapixel aperture ratio na 2.0 wide at video capability na 1080p at 30 frame per second. Hindi ka rin mabibigo dito sa panonood mo ng Netflix dahil may loudspeaker din siya. At kung ayaw mo namang makaistorbo sa iba, meron din itong 3.5mm audio jack na pwede mong saksakan. Huwag mong kakalimutan na may wifi at hotspot din ito. For your wireless connection naman, meron itong Bluetooth 4.2 version. Kung gusto mo rin makinig sa radio ay pwedeng-pwede habang iniinom mo yung mainit mong kape. Syempre, micro USB 2.0 at pwede bang mawala ang USB OTG? Fingerprint at the back at non-removable battery na 4,230 mAh. At mabibili mo siya sa 4 na kulay gaya ng red, black, gold at green. Ang kanyang price ay 5,990 pesos. Ang Huawei Y6P ay may body dimension na 6.26 inches by 2.92 inches by 0.35 inches at bigat na 185 grams or 6.53 ounce. Meron siyang glass front, plastic back at plastic frame. Single SIM, nano SIM or dual SIM, nano SIM, dual standby. Sa display naman ay IPS LCD capacitive touchscreen, 16 million colors. Umaabot naman ng screen ito ng 6.3 at 81.3 screen to body ratio. May resolution itong 720 by 1600 pixels, 20 by 9 ratio at 278 ppi density. Ang Android OS niya ay Android 10 on top of EMUI 10.1. Sad to say, wala po siyang Google Play services. Sa hardware naman ay MediaTek MT6762R Helio at CPU na octa-core, 4 na 2.0 GHz Cortex A53 at 4 na 1.5 GHz Cortex A53 at sinamahan ng GPU PowerVR GE8320. Meron din siyang memory card slot micro SD for extra storage. Ang kanyang internal storage naman ay 32GB with 3GB RAM. Kung camera naman ang pag-uusapan, mayroon itong triple camera. Tama po, 3, hindi 2. Isang 13 megapixel aperture ratio 1.8 wide, 5 megapixel aperture ratio 2.2 120 degrees ultra wide at 2 megapixel aperture ratio
2.4 depth with LED flash. At kaya niyang mag-video shoot ng 1080p at 30 frames per second. Papatalo ba naman ito sa selfie camera? Meron itong single 8 megapixel, aperture ratio na 2.0 wide, at video capability na 1080p at 30 frames per second. At hindi ka nito bibiguin. May loudspeaker din at 3.5mm audio jack para naman sa iyong wired headphone. Sa Wi-Fi connectivity naman ay meron itong Wi-Fi 802.11, BG at N at hotspot. Mas advanced naman ng kaunti ang Bluetooth nito na may version na 5.0. FM radio, micro USB 2.0 at paborito ng lahat, USB on the go. Fingerprint, rear mounted at non-removable battery na umaabot ng 5,000 mAh with reverse charging. Available siya sa mga colors na Phantom Purple, Emerald Green at Midnight Black. Ang kanyang price ay kayang-kaya mo sa halagang 5,490 pesos lang. Ang Realme C3 Dual Cam ay may body dimension na 6.47 inches by 2.95 inches by 0.35 inches at bigat na 195 grams or 6.88 tons. Ang kanyang body build ay glass front, Gorilla Glass 3, plastic back at plastic frame. Dual SIM, nano SIM, dual standby. And guess what? Splash resistant na rin siya. Ang kanyang display naman ay gawa sa IPS LCD capacitive touchscreen at meron itong 16 million colors. Masarap panoorin ito dahil meron siyang tumataginting na 6.5 inches at 82.7% screen to body ratio. Sa resolution naman, meron itong 720 by 1560 pixels, 20:9 ratio at 270 ppi density at Android 10 version on top of Realme UI 1.0. Ang kanyang chipset naman ay Helio G70 at CPU power of octa-core, dalawang 2.0 GHz Cortex A75 at 6 na 1.7 GHz Cortex A55. Micro SD, check. 32GB internal storage, check. And 2GB RAM, check. Ang kanyang dual main camera ay 12 megapixel aperture ratio 1.8 wide at 2 megapixel aperture ratio 2.4 depth and LED flash. Pwede ka rin mag-video sa resolution na 1080p at 30 frames per second. Kung trip mo naman mag-selfie, ay meron itong single 5 megapixel camera, aperture ratio 2.4 at video in 1080p at 30 frames per second. Sabayan mo pa ng loudspeaker at 3.5mm audio jack features. Pagdating naman sa connectivity, meron itong Wi-Fi 802.11, BG and N. At meron din itong hotspot. Latest Bluetooth 5.0 and FM radio. In terms of charging port naman, ay micro USB 2.0. At mawawala ba ang USB on the go? Syempre hindi. Sawa-sawa ka rin sa non-removable battery na umaabot ng 5,000 mAh. At available siya sa dalawang kulay, frozen blue at blazing red. Hindi ka magkakamali sa presyong 5,990 pesos. Sana nakatulong ako sa inyo kahit kaunti, kung meron man. Swak na swak sa inyong budget sa panahon ng pagtitipid. Nasa description pala yung pinagkuhanan ko ng presyo at pwede kayo mag-inquire. At kung nagustuhan nyo naman ang aking video, pakipindot lang ang like button at dislike button naman kung hindi ninyo nagustuhan. At
mag-iwan na rin kayo ng comment sa description sa baba. Huwag nyo rin kalimutan mag-subscribe at pindutin ang bell notification icon para updated kayo kapag may bago akong video upload. Hanggang dito na lamang, maraming salamat and God bless.